Hello! Kamusta na kayo dyan? Kamusta na ang safety security natin? Safety security flag. At alam ko naman busy kayo at hindi tayo magkapares ng oras. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. May buntag, may muntag ng gabi sa inyong tanan diha. Wherever you at in this four corners in this earth, I hope everything okay. Gusto ko lang reactionan itong video na panood natin, ha? Saglit lang itong video na to, ha? Pakinggan nyo. At saka please, share naman. Please, share naman itong video. Tapos, sa pagpapanood dito na may question kayo, bakit binagyang pansin itong video na to? Panoorin nyo na lang. Panoorin nyo lang kasi maganda yung panoorin natin. Maganda. Ako, mayaan talaga ako, kaya lang mga ilang video na panood ko na sa itong tao na to, pero subaybay ako nito, pero itong video na to talagang nakaka-alert kasi alam bakit? Kung nagbabayad ka ng tax sa ating bansa, kailangan mag-react dito. Sana pakinggan natin. Dahil nga, pag may nagawang maganda, kahit politiko man hindi, kailangan natin purihin. Tapos pag mayroong mga politiko dyan na hindi magawang maganda, at saka yung, sabi nila, sip-sip. Ulitin ko, sip-sip. Doon sa mga mga pera ngayon na politiko, ating pag-pray. Sa kayo talaga, ating pag-pray at ating pag-pray na maalis yun. Kasi alam mo yung mga sip-sip, nasaan yan? Ano ba kasi palagay nyo? Maganda ba yan? Na motibo? Di ba hindi maganda? Sa nakakilala sa akin, baka tanong nyo, uy, bakit pati yan tinatalakay mo? Bakit yan? Hindi, ganito eh. Sabi ko sa inyo parati ko itong sumusubaybayan itong tao na ito, pakinggan natin. Pero, dito lang talaga ako na, noong dati na itong tao ito, maraming ginawa na maganda. Pero ang government, tawag ito, mayroon siyang hinaing na bakit kinulong siya. Oo, na tumulong. Sama pala tumulong. Sama pala tumulong. Remind ko lang, kung kayo nagbayad ng tax sa ating bansa, mayroon tayong kaparaparapatan mag-react. Lalo na ang tao ay may magandang ginawa. Tapos pag nakita tayo na politiko na hindi may magandang, may mga corrupt dyan, pag-pray natin na maayos yung nila. Tsaka wala tayong karapatan mag-judge. Ang Panginoon nakakalam sila, bahala sa kanila. Okay? Yan ito. Naalala nyo yung yung hearing sa dan sa Senado na pinamumuno ni Senator Amy Marcos. Di ba tayo'y narinig na, bakit ito panay imbestiga dyan sa bakit hindi hanapan ng paraan para makuha si Presidente Duterte. Pero sa totoo lang, pinag-aralan natin, timbang-timbang natin, ang ginawa ni Senator Marcos ay nakakabuti sa, alam bakit? Nakakabuti din. Alam niyo bakit? Dahil mayroon siyang action na ginawa. Kahit paano may action. Action na pag-imbestiga. Di ba siya na magpadala ng invitation, in other terms, supina ba yun para
makausap yung mga involved kasi group effort daw yung mga tao or dahilan kung bakit nagdinala si Pierre Ade dyan sa Netherlands. Group effort daw ay sa mga involved na yun, di ba, nagdala ng sulat para imbitahan sa Senado para masagot yung mga dapat sagutin. Kasi ang imbestiga doon sa Senado ay hindi basta-basta yan. At maraming tayo narinig na pag Marcos, dugo ng Marcos, Marcos talaga yan. Ako, ang tatay ko nung maliit pa ako, talagang mga Marcos yung tatay ko. Taga Ilocos ng tatay ko eh. Kaya lang lumaki sa Bisaya. Oh, doon kami nakatira sa Bisaya, maliit pa ako. Tapos na migrate na ng mga tatay ko, mga 1957 ba yun? Oh, mga 1960 siguro na-migrate na yung tatay ko sa Bisaya. Ngayon, fast forward. May kasabihan na kung anong kasalanan ng papa, hindi po pwedeng ano sa anak. Di ba? Pero nga, ito nga nangyari dito, totoo naman yon. Pero yung kasalanan ng itong nakikita natin na wala namang kasalanan si magkadugo nga sila, pero hindi ako agree doon na pag inadamay yung Amy Marcos doon sa kapatid niya na walang ginawa doon sa nangyari doon sa paligid, mga corrupt dyan, mga krimen na tumaas, mahal ang bilihin. Hindi naman, kahit kapatid yan, kahit kadugo, hindi naman pa pwedeng idamay mo si Amy Marcos. Disagree naman tayo doon. Di ba? At maganda ngayon, kumalas na siya sa kanilang grupo.